Linawin natin ang pinaiiral pong cashless transaction sa mga expressways. Makasama natin si Attorney Romulo Kimbo, ang Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways. Magandang umaga, Rise and Shine, Attorney Kimbo. Good morning po. Good morning sa mga tagapakinig. Opo. This is Aljo Bendio, Attorney, with Diane Querer sa Hi, Aljo. PTV. Hi, Opo. Diane. Attorney, so lilinawin ko lang, wala na talagang cash payment booth ngayon sa NLEX, sa mga expressway na pagmamayari ng Metro Pacific? Opo, simula po ngayon ang cashless transaction natin. Sinusundan po natin yung mandato ng Department of Transportation sa Department Order 2020-12. So, yun po ang pinapatupad natin. At ngayon po ang start ng cashless transaction po sa Metro Pacific Tollways systems po. Okay, so pag Metro Pacific, ano pong mga expressways ito, Attorney? Ito po yung pinakamalaki natin, yung North Luzon Expressway. Kadugtong po nito ang Subic-Clark-Tarlac Expressway na either papuntang Tarlac o papunta po ng Subic. Sa south naman po, meron tayo nung Cavitex, yung dati pong coastal road. Opo. From Parañaque Toll Plaza to Kawit po yun. Opo. At meron pong maliit na C5 South Link section, yung pong tumatawid sa Slex po, from Merville to Taguig. Opo. At doon naman po sa may Binyan, yung Maplasan to Santa Rosa, Opo. that's Santa Rosa City, all the way to Maplasan in Binyan sa may Slex change po. Opo. May 10 kilometro po tayong system doon. Kung papasok ko kayo doon na walang RFID, ano pong mangyayari sa isang motorista sa mga booth ninyo? Doon po natin kinakabitan kasi po mandato na po tayo at matagal na po tayong papatupad nung pagkakabit po ng sticker. Doon po sa mga hindi po nakakuha hanggang sa ngayon, nakahanda naman po yung mga toll gates po natin. Doon po sila kakabitan ng RFID sticker. Okay, Attorney Kimbo, hanggang kailan po pwedeng magpakabit ng RFID stickers? RFID po tuloy-tuloy po yan. Next year, January, February, tuloy-tuloy lang po yan. Ito lang naman po dahil yung mga kababayan po natin na regular na gumagamit ng expressway, kailangan po tayo, magka-cashless na po tayo. Kaya po, minabuti po natin na magkakabit na po sa mga toll gate po natin. Ito yung RFID itself, next month po, next year, available po yun. At sinasabi po natin sa mga kababayan natin, kung hindi naman po tayo regular na gumagamit o pamisa-misa lang, halimbawa once a year o twice a year, nagbabakasyon lang po tayo, pwede naman noon next year na lang tayo magpakabit doon sa araw ng biyahe natin. Okay, 24 hours naman po ba, Attorney Kimbo, yung operations po ng mga booth na nagkakabit po ng RFID stickers? Oo, salamat. Nagkabit yung mga toll gates po natin, halo-halo po. Meron pong by appointment. Tingnan lang po yung mga social media pages po ng Easy Trip, ng North Luzon Expressway, NLEX, at saka ng Cavitex. Marami po tayong kabitan ng sticker na by appointment. Ito po naman ay magbubook lang kayo online, pipiliin niyo yung araw, yung lugar, at saka yung buwan ng pagpakabit ng sticker ninyo by appointment. Yung isa naman po, itong walk-in po natin, ito pong mga toll gate po natin, 24/7 po, mahigit 40 plus na toll gates po natin na kabitan po dyan 24/7. Opo. Magsimula po sa Balitawak, dyan po sa malaking barrier natin sa north. Marami po tayong 24/7 na po, mga mahigit 40 plus na po tayo. So wala na pong dahilan na hindi po magkakabit yung ating mga motorista, lalo na yung mga bumabiyahe. Opo. Magkakaroon po tayo ng single na lang na RFID gagamitin. Makapasok tayo sa Metro Pacific na mga tollways, mga expressways, ganun din sa ibang mga korporasyon. 3 phase yan, Attorney, tama ho ba? Kung magkatotoo yan, kailan po yan? At kung mangyayari na po yan, ano pong mangyayari doon sa mga RFID stickers ng Metro Pacific? Opo. Oo, salamat. Yung ating pong pagkakaroon po ng isa na lang para sa lahat, ang tawag po natin dyan, interoperability. Opo. Yan po naman ay project po ng mga operator po yan na sana magkaroon na po ng isa na lang. Opo. Sa ngayon po, ang first phase ko ng programa, magkanya-kanyang cashless muna tayo kasi ito po yung pinaka
pinaka-urgent po, ito po yung kinakailangan, makapag-comply na tayo na cashless na po yung transactions natin magmula December 1. So ito po yung pinapatupad natin. And ang deadline na po ng December 1 para sa amin po ito para sa mga operator po ito. So sa ngayon po, kami po ay handa na po sa cashless, na paliwanag ko na po. Opo. Ito pong mga sticker naman natin, it will take a little time, no? Halimbawa, kung ang sticker po ninyo, kinuha nyo po doon sa San Miguel, ito SMC, ito pong AutoSweep. Kung kayo po ay AutoSweep, may sticker na po kayo, pwede naman po kayo kabitan ng panibagong account na lang. Hindi na po kailangan ng okay. pangalawang sticker. Na lang, opo. Yung vice versa, hindi pa po ready kasi nagkakaroon pa po ng mga technical testing. Siguro po by end of the year o mga early next year, pwede na po yung sticker ng Easy Trip, pwede na pong magamit po doon sa South. Ito po ang tinatarget namin para may convenience po. Sa susunod po na stage naman, pwede pong isang sticker na lang pero dalawa yung account o dalawa yung wallet. Dalawa yung niloload nyo, kahit isang sticker na lang. Yun po sa future natin. Opo. So, siguro next year, tama ho ba, attorney? Nakahabol natin next year para wala na pong abala? Opo, Aljo. Ang target po natin ng isang sticker for all or for both, next year po yung target talaga natin. Pero masabi po ngayon, yung mga may sticker na po from the South, yung pong AutoSweep, magpa-register na lang po ng panibagong account sa EasyTrip. Yun lang naman po ang kailangan. The same sticker, 2 accounts na po ngayon sa AutoSweep po. Okay. Attorney Kimbo, pahabol na tanong lamang po kasi yung aming reporter kanina nasa NLEX at ang kanya pong nabanggit, parang inaabot po ng 30 minutes yung pagpapakabit po ng RFID. Isang kotse lang? Isang kotse. Yung waiting time po nila. Waiting time. Paano, ano po bang advice sa mga motorista na magpa-appointment para mas maging mabilis po yung pagpapakabit po nila ng RFID sticker? Or ano po yung mga hakbang na gagawin po ng Metro Pacific para po mas mapadali po yung mas mapabilis po yung pagpapakabit ng RFID tags, Attorney Kimbo? Opo. Salamat. Nagkukumahog yung mga kababayan po natin kasi nga po, persado po tayo, kami mga operator, mag-comply po doon sa mandate po ng DOTR. Sinusunod po natin yon. Nasabi ko po kanina, yung pagkakabit po ng RFID, 24/7 na po yan in more than 40 locations po dito sa system namin. In other words, sa mga toll gate, talagang magkakaroon naman ng konting pagkakabara dahil yung iba pong mga kababayan natin, ngayon lang po magpapakabit. Notwithstanding na nung August pa tayo nagsimula. Ngayon, ang advice po namin, kung, as I said, number 1, kung hindi naman po kayo palabiyahe at paminsan-minsan na kayo lumalabas, puntang Baguio, puntang Angeles, o puntang Clark, o Tarlac, etc., tsaka na lang po kayo magpakabit kasi available naman po yun anytime you travel. Kung next month po yun, ito pagkatapusan ng taon, sa New Year, kung gusto niyo po sa Enero, sa Pebrero, doon na lang po magpakabit. Huwag na hong sabayan yung mga nagmamadali ngayon kasi po itong mga gusto rin nating pagbigyan, yung mga regular na users. Yung mga regular po natin, ito po yung may mga nangangalakal po ito. Mga trabaho po nila ito, nag-aatid po sila ng mga pasahero, etc. Kaya talaga pong commuter po sila, they really need it now. So, pagbigyan na lang po natin sila yung mga nagmamadali na po ngayon. May date po ba, Attorney Kimbo, na parang deadline na pagka wala pa silang RFID sticker by this date, meron ng penalty? Ang penalty po, sinusunod lang po natin ang Department of Transportation. Nagsabi po ang Department of Transportation, magpapataw po ng penalty January 11. Next year po. Alright. Opo. Maraming salamat, Attorney Romulo Kimbo, Chief Communications Officer ng Metro Pacific Tollways. Thank you po. Maraming salamat sa pagkakataon. Salamat po.